to our God, to our Father. Okay, Lord, just pray ka na. Mga kasalamatan din namin kayo, Lord.
open our hearts, Panginoon God. Let your holy presence, Panginoon, ang pong madama ngayong araw na ito, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Palapakan natin, Panginoon. Are we blessed, church? Welcome na po ulit sa lahat. Smile, smile. Today's Sunday. Today's Sunday. Happy, happy, happy day. Lahat po tayo ay umupo po tayo sa ano po yun. Just make yourself comfortable po sa church. Sa church. More souls will be coming. Amen? Did you know that this is the last Sunday sa year 2012? Amen? This is the last Sunday sa ngayong year na to. I can't believe it, from anniversary namin to December. Mag-e-end na po this Sunday. Sino po na-excite talaga na talagang i-end na ang year na to and i-welcome ang New Year? Amen. And I know na nag-bless tayo sa marami talaga binigay sa atin ng Panginoon for this 2012. Amen. I myself talagang I'm thankful to God that He continued to bless me in this church. He continued to give me more people in this church, more friends, more mga kapamilya sa church. Amen. Talagang naka-overwhelm ang love ng ating Panginoon sa atin. Amen. And I know na sa sobrang dami ng blessings na binigay natin Panginoon, I know na all of you ay talagang nag-overwhelm talaga, gustong magsalita. And sino pa dito talagang na-bless ating Panginoon this year and ready na magpatotoo sa harap? Sino po i-welcome po ang ating brothers, Father? Hello. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kanina po, yung bago kami mag-practice, tinanong mo ni Joy, kaya ba, mag-testimony ka? Sabi ko, wala naman akong iano eh. Pero nung nagpe-pray kami sa intercession, parang bang napahiya ako, Lord. Sabi ko sa kanya, Lord, marami pala akong dapat ipagpasalamat sa iyo. Hindi nahiya naman ako nung sinagot ko kanina medyo na wala naman akong dapat na i-testimony. Unang-una, yung kaarawan ng aking po. Patuloy siyang natuturuan ng magandang asal ng kanyang mga magulang. Bagamat malayo ako sa piling nila, hindi niya ako nakakalimutan, ako yung tatang babi niya. Kahit na, kasi yung una namin pagkikita ng apo ko, maliit pa siya. Isang taon pa lang siya nung, wala pa isang taon, nung ako nung, sa nung dumating ako rito, hanggang ngayon, di pa ako nakakauwi dahil siguro, marami pang dapat na sinasabi si Lord. Una-una, ayaw niyang mahiwalay ako dito sa church na ito. Dahil nandito pa, marami pa akong paglilipad sa gawain na ito. Pangalawa, hindi ako pinababayaan, Panginoon. Nandiyan yung masira yung aking laptop. Although marunong akong gumawa ng laptop, pero yung sarili kong laptop, hindi ko nagawa. Dahil talagang bumigay na yung motherboard. Pero maraming tao ang tumulong sa akin upang mabiyayaan ulit ako ng isang iMac pa. Napakabait ni Lord dahil hindi ka talaga pinababayaan. At pangatlo, yung sa pang-araw-araw na pagmumuhay natin, patuloy natin siyang kinikilala, patuloy na tayo binibigyan ng kalakasan. At ang pang-apat, ito pang-apat isi-share ko na hindi naman sa akin, naikwento lang sa akin ito. Naikwento niya yung tungkol sa ating church. Dumalo sila one time dito, hindi lang one time, siguro mga ilang beses na. Then nung araw na yun, umalis din sila dahil meron din silang pinuntang ibang church. Pero hindi ko nasasabihin sa inyo kung anong nangyari nyo sa kabilang church. Basta sinabi niya rin sa akin, Kuya, yung church nyo, naramdaman namin kung gaano ang pagmamahal, ang binibigay ng tao, ng bawat isa sa inyo. Naramdaman namin na lahat kayo masaya,
lahat kayo, palapate, lahat kayo. Sa madaling salita, naging magaan ang pagdalo nila rito kaysa doon sa iba. Nagkaroon tuloy ng comparison. Sabi ko na sa kanya, huwag mo na lang tignan yung pangit, tignan mo na lang yung maganda. Kung ano man yung naibigay nila, ay kung ano man yung hindi na lang naibigay namin, magpasalamat na lang tayo sa Diyos dahil kahit hanggang ngayon, ipapatuloy rin sila magpuri kahit gano'n ang nangyayari sa kanilang church. Sa atin naman, patuloy tayo manalangin na naway manatili ang ganong samahan natin. Magkaroon tayo pagmamahalan sa bawat isa at sa mga tao. Maraming salamat po. Amen. Amen. Talagang, ang pangalan ko po talaga, Joy. Hindi niyo po parang inhibited ko talaga na nakasimangot ako. Even though, sa katawang lupa, nakasimangot minsan. Pero, to the glory of God, binibigyan ako ng magandang ngiti for everyone to see. Amen. Sino po dito ako talaga nagagalak na magpakatotoo? Sa ating Panginoon. Habang binibigyan ko po kayo ng time na bigyan ko po kayo ng time na mag-isip. Alam ko po na napakadaming binigay namin Panginoon sa inyong buhay. Na it's just time to make a list kung anong sasabihin niyo po. Amen. So, while giving you time to think, ako po, gusto ko lang po magpatotoo po. Last December 25 po actually, Christmas Day. Before Christmas 24-25 po, yung po, my family po, my grandmother and my auntie, nasa Amerika po sila. Tapos sila mama, yung isa po niyang kapatid, nandito po. So, my grandmother is in America. And, sa bahay po namin, sa bahay po nila doon, meron po kaming aso. At, kasi pet lover po sila doon. Meron silang aso, meron silang pusa. At talagang gustong-gusto po nila mga animals. Itong asong to, napakakulit. As in, talagang, po aso. Talagang sa bahay, talagang napakakulit po niya. Yung aso po nila, hindi po masyadong hinahayaang lumabas. Kasi, pag lumabas po, parang less likely na babalik. So, talagang, as much as possible, dapat yung pintuan nakasarado. So yung 25, yung aso po, tumakbo po siya sa pintuan, I think, certain. Pero, ang grandma ko po, yung lola ko po, I think, parang pupunta rin po siya in that way. At natumba po yung lola ko. At nabukod po yata yung ulo niya. Dinala po siya sa accident sa emergency sa America. And glory to God po, wala pong nangyari sa aking grandmother. Sa aking grandmother. And I know na napakabuti nating Panginoon, amen. Pag talagang ang kanyang pong mga anak, talagang hindi niya pinapabayaan kahit yung mga mahal niya sa buhay. Amen, sa ating pong mga, even sa napakalayo pong Amerika. Pero God knows how much we care for those people, how much we love our mga relatives back home. So, ang ating Panginoon, hindi talaga nila pinapabayaan ang ating mga kamag-anak. Amen? And, church, have I given you enough time to think? Sa ating kabutihan ng Panginoon sa ating buhay? Ayan. Palakpan mo natin ating B. Dapat sa anong pa ito sasabihin. Kahit na nais ko lang po balik kay Lord yung masasalamat kung paano niya rin ako naputikhat dito, paano niya ako nagabayan sa buhay ko dito. I-testify ko lang yung na ako'y nagkasakit noon, yung 2010. Talaga po ako'y nagkalong blood. Hindi ko alam na gano'n na pala. Malaki lang po lang ang dugo ko. Mga 3 bags na dugo ko nagsalin sa akin. At pinasalamat ko sa Panginoon na simula noon hanggang ngayon, ito po rin ay lumalakas sa kanyang healing na binigay sa akin at sa paggamit ng mga instruments na sa mga kapatiran ko na tumulong din sa akin na sa lahat ng pangangailangan ko. At glory to God, palakas ko ng palakas. Pagka ko pa'y nagkakaramdam ng
hindi maganda sa katawan ko, talagang pinag-pray ko kaagad. At pag nag-pray dito sa intercession, talagang nag-i-amen ako pagka nagsabi na dibihinig ko sa lahat ng mga sinumang nararamdaman sa lahat ng mga kapatira. Talagang nag-i-amen ako kasi naniniwala ako na ang healing ng Diyos ay talagang makapangyarihan. At glory to God talaga na hanggang ngayon, patuloy po akong pinuprotektahan ni Lord. At saka maraming salamat. At naibalik ko yung aking sigla. Bumalik na yung ano ko. Talagang ang punta ko noon. Talagang kulang kasi kulang. So ngayon, na ano ko na ngayon, ang malakas na yung katawan ko. Salamat ako kay Lord. At pinasasalamatan ko rin po yung prayer ng kami sa kapatid ko na problemado din ako wala sa trabaho. Siyempre, nag-aalala din ako. Ngayon, may trabaho na. Although hindi sa kanyang linya na trabaho, pero maayos sa trabaho na pasukan niya at maayos naman ang kita. Ganun din sa kapatid kong bunso. Ngayon naman ay kumikita na rin naman ngayon. Kaya ako nagpapasalamat kay Lord na dininig niya rin yung mga panalangin namin. At saka sa prayers ng congregation. Siyempre, malaki ang tulong ng prayers ng marami. Isa yung ikaw lang isa. Malaki talagang ano na. At ano pa ba mga salamat. Pasalamatan ko rin po yung ang patuloy na pagbigay ng lakas ni Lord sa aming ina na noon talagang paano yun, pagka sinabihan mo, hindi nakikinig yun. Sabihin niya siya tama dahil siya matanda. So kaya ang ginagawa ko, ini-encourage siya lagi, pinapasaya ko. Sabi ko, ma, hindi lahat ng ano ay kailangan lagi kang masaya. Hindi lahat ng oras ay puro pera ang perahin mo. Huwag kang kang pera. Ang importante, nakakain tayo. Yung iba nga dyan, wala pang kakain eh. Tayo meron. Sabi ko, pasalamat kay Lord na siya ang nagbibigay ng lakas. Sabi niya, lagi kita pinapanalangin. Sabi ko, huwag lang yung ako ang panalangin mo, yung kaming nasa abroad. Yung nandiyan din ng mga anak ko, panalangin mo rin. Sabi niya, kasi simula noon, nagkaganyan na siya. Sabi ko, natutuwa ako at siya ay natutuwa din na nakakaano na rin. At sabi ko, huwag ka laging grumpy. Kailangan laging masaya. Dahil kung masaya ka, bumabata din pati mukha mo. Pag lagi kang nakakasimangot, lagi kang grumpy, mainit ang ulo, lagi na, nakulubot lang yung mukha mo, lagi kang tatanda. Kaya simula noon, lagi na sa masaya, sabi namin lagi masaya po. That's good. Sabi ko, pasalamat kami kay Lord, si Lord din nagbibigay sa atin ng lahat ng pangangailangan sa buhay natin. At glory to God, at ako'y natutuwa din sa mga kapatid ko rin ngayon na unti-unti rin silang nakikinig sa mga preaching. Minsan nagpo-post ako sa family group namin na kung ganito, mga ganitong preaching ni Pastor. Ngayon, natututo sila ng mga bagay na hindi nila alam. Natutunan nila at nalalaman. Ay, pasalamat din po ako kay Lord. Yun din po ang patuloy pang pinapanalangin na sana lahat kami ay ma-born again. Amen. I give God the honor and praise to the Lord. Hallelujah. Jesus' name. Amen. Truly na in times of talagang in need, in times of trouble, in times of mountains in your life, or in times of waves, kumbaga, sa mga problema, the biggest or the most important thing na talagang first na gagawin is pray. Pray is the most powerful, is the most powerful thing that you could do kung meron kayong hinihingi sa ating Panginoon. Amen. And if you have faith and if you have belief that God can do, if God can heal a person, if you have belief that God can make a 1 pound, 10 pesos to 10,000 pesos, He will make it if you have belief in our God. Amen. And I know that if you believe na nothing is ever impossible sa ating Panginoon, nothing will ever impossible. And another another testimony another person na mag-testimony today is our sister Che. Amen. Talaga naman namin Che. Ate Che. Maganda sa Ate Che. Unang-una po maraming, kasi ako doon sa dating church sa Pinas,
we always do prayer and fasting sa first part, January. So, may list ako parati kung ano yung prayer items ko. Tapos, unang-una, importante kasi sa family, yung ang gusto ko, di ba sabi sa Bible, isa lang sa inyo yung masave, yung whole household mo. So, ilang years ko rin yung pinag-pray, na lahat sila, tatlo kasi kami magkakapatid, parents ko. Tapos, medyo inuwi-uwi ka to. Basta pinag-pray ko parati, every prayer and fasting, na masave yung parents ko. Tapos, bago ako umalis dito, na-save sila, nag-baptism, tapos naging regular sa church. Tapos, pag-uwi ko ng hagulan, kasi dati kung nagtuturuan, ako lahat nag-pray eh. Bago umalis, bago kumain, check ko na. Ganon, makikinig lang sila. Pero at least, hindi namin ginagawa yun eh. Kung nag-pray together. Pero nung pagkabalik ko, sila na, pray ka na. Alternate na sila. Tapos meron na silang, willingness. Alam na talaga nila na, gusto na nila talaga na itataas lahat kay Lord. Tapos, yung recently is yung sa kapatid ko. Ang galing ni Lord kasi naging in a way, naging self-dependent yung bunso kong kapatid. Kakagraduate niya lang, tapos, ang nangyari, kala niya dahil nasa graduate siya, mabilis siya makakahanap ng work. Kasi usually ganun sa Pinas, di ba? Basta maganda yung university pinanggalingan mo, parang sure na yan. Pero siya, dahil naging kampante siya sa sarili niya, ang tagal niyang nahirapan siya. Tapos doon, sinik niya na ngayon si Lord. Kumbaga, sabi ko kasi sa prayer ko, Lord, make the lives of my sisters turn to you. Kung ano man yung gagawin mo, kasi wala ako dun eh. Ano mang situation na mangyari sa kanila, I pray that they would turn to you. So, ganun yung nangyari. Tapos, noong December, nagka-work na siya sa isang 5-star hotel na bago. Tapos, naka-attend na siya ng Victory Weekend. Sa amin kasi parang life in the spirit dito. Yun nga, naging born again na siya, tapos nag-water baptism na siya. So, praise God. Yung brother-in-law, kinasal kasi ate ko last year. Yung brother-in-law ko naiwan kasi parang sila nag-waiter sa barko. Naiwan siya, tapos surprising, in-enjoy niya mag-church. Tapos ngayon, sobrang nakaka-influence niya sa ate ko. Ate ko kasi walang pakailan eh. Pag umakit ng barko, makikita mo yung tatawag pag pauwi na siya. So mga 9 months yun, wala siyang contact. Ganun yung ate ko. Pero ngayon, every month, naging mas makapamilya na siya. So, hopefully, siya lang yung hindi Christian sa family namin. Tapos, ito ba? Second is yung growth ng ministry. Kasi diba, kung di niyo po alam, yung mga bago. Medyo bago din ako. Last year, siguro exactly last year ako nag-join. Tapos, naging leader ako nung first part ng year na po. Tapos yun yung continuous prayer ko na mas mag-grow, mas maging okay yung flow ng worship. So, nakita ko naman yung progress. So, praise God for that. Hopefully, na-notice yun rin. And last, syempre, siya. So, nakakatuwa kasi parang kami nagsiserve. Yun yung prayer ko. Someone who will help me spiritually din. Ayoko kasi ako babae, we need to submit sa mga, di ba, yung kunwari, asawa niyo. Gusto ko yung someone na hindi ko napipilitin mag-church. Yung talagang gusto niya, mahal niya si Lord. Yun yung prayer ko. Gusto ko mahal si Lord. Binigay naman. So yun ang prayer ko. Amen? Talaga na, parang galing yung mic na preach ni Tito Jake. Kaka-testimony nila ni Tita Heart eh. Parang galit eh. So, talaga napakabuti natin Panginoon. Amen? He knows our heart. He knows what you've been crying out for God. Talagang, and if He sees that heart, talagang, Lord, I want this. Lord, talagang, please, can I have it? Talagang nakikita po niya to, talagang ibibigay natin Panginoon. At yung answer po niya, it's either no, not yet, or yes. Amen? Pero everything is all for our good. Amen? Palakpan po natin Panginoon sa lahat ng testimony. I know that for this coming 2013, there's gonna be more blessings that will come in our lives and to your lives as well. I know na magiging blessing tayo sa ating mga kapamilya. I know na sa ating mga kamag-anak sa Philippines. Everyone, I know that 2013 will become a blessing for us
that will be blessing unto the others. Amen. At ready na po ba tayong mag-praise and worship sa ating Panginoon? Amen. Let's continue to stand up. At dapat may excite na naman tayo tumayo di ba? Amen. Ready to praise and worship to God? Amen. Hallelujah.
today we just invite you to celebrate the one thing that will never fail. God's love never fails, church. His love never fails. His love covers every wrong. His love covers every sin. His love conquers all, church. Thank you, Lord. Higher than the mountains and our fears.
not survive, Lord God, but we thrive, Lord God. Though it's hard, Lord God, though there are loads of storms and trials, Lord God, you are there for us, Lord. You're always there, Lord God, to help us, Lord God, to guide us, Lord. To touch our life, Lord God. You never fail, Lord God. Your love never fails. You never gives up, Lord God. Even though, Lord God, all the time, Lord God, nagpa-backslide kami, Lord God. We don't admit it, Lord God, pero yun yung ginagawa namin. Pero, Lord God, you never fail, Lord God. You never fail to reach your hand to us, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God, for always reaching your hand, Lord God. Para maabot mo kami, Lord God. It is never too hard for us to come to you, Lord God. Kasi you always welcome us with your open arms, Lord God. We just love the fact that